Hello, hello, hello. Ayan. Hello, YouTube. Hello, TikTok. Hello, Facebook. Welcome back again to my channel and we are back again and Sorry na late tayo ngayon mga pre. Nakatulog. Ngayon lang ako nagising. Ayan, magla-live tayo ngayon. May nakita ako rito May nakita ako. Nasaan na yung nakita ko? Nasaan na? I-playlist ko to mamaya. Go to watch next. Add to queue. Siya muna tayo, Sir Crips. Si Balbaliw, naka-live Ang aga si Ching, Aswang nakunan sa Negros, multong sumasayaw sa Japan. Multo sa Pilipinas. To. Sana sunog na gusali. Tirahan natin to kay Sir Crips. To. Hulto edition, sumigaw buong bahay, full transmission. Kung kinilabutan ka, click subscription. Rewind, paasa, apparition. Ayun na naman yung intro nyo. Ang bidyong ito ay mula sa sikat na TikTok streamer at ghost hunter na si Maisug Girl. At sa bidyong ito na mula sa kanyang livestream, isang gabi habang siya ay naglilibot sa isang sementeryo, ay may napansing kakaiba ang ilan sa kanyang mga viewers na hindi niya napansin nung mga sandaling siya ay nasa sementeryo. Narito ang video at panoorin mo ito ng mabuti. Ito yung gilid. Ito yung paligid. Sino to? Si Maisog Girl? Nagwa-warning talaga. Maisog Girl to no? Nagbe-blurred. Oops. Ayun. Mula sa bahaging ito ng kanyang livestream, lingid sa kanyang kaalaman, ay may nakunan pala ang kanyang camera na isang imahe na animoy Ay, creepy. isang tao na naglalakad sa dilim Si Maisog Girl nga to. at walang kahit anumang dalang ilaw. Nakakatakot yan. Malay mo, buhay yan na addict. Pwede kang patayin. Ayon kay Maisog Girl ay likuran na ito ng nasabing sementeryo at bagamat hindi Sabi na nga, si Maisog siya sigurado Siya lang naman yung nakalive sa TikTok na nagpauso ng nakalive kung ano man itong nakunan ng kanyang camera, ay kakaiba di umano ang kanyang pakiramdam sa lugar na ito. Kung gusto niyong mapanood ang kanyang mga livestream at ang iba pa niyang mga videos, ay maaari niyo siyang bisitahin sa kanyang TikTok account na Maisog Girl. Pati multo ng boboso. Ang bidyong ito Wag ganern, bastos yarn. ay ibinahagi sa atin ng isa sa ating mga viewers na si RG Wah at mula naman ito kay Facebook user Kyle. Ang bidyong ito ay kuha isang gabi nang mapadaan sila sa isang sementeryo na kung saan habang nagbibiruan sila tungkol sa mga multo ay tila merong nakuna na kakaiba ang kanilang kamera. Walang yan, cemetery yan. Malamang creepy talaga dyan. Bago matapos ang bidyong ito, mula sa gilid ng isa sa mga puntod ng sementeryo ay makikita ang ulo ng tila isang babae na nakasilip at nakatitig sa kanilang Ito pala yung nakasilip. Babae, nay. sasakyan na hindi naman nila napansin ng mga oras na ito.
Parang buhay eh. Hindi naman maputla yung mukha eh. Base sa caption ni Kyle ay hindi siya sigurado kung ano nga ba talaga ang nakunan nila sa sementeryo nung gabing ito. Pero marami sa mga comments sa bidyong ito ang naniniwala na posibleng isa itong multo. Pero kayo, ano sa tingin nyo ang isang ito? Ang bidyong ito ay ipinadala sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangging magpakilala. Ayon sa kanya ay mula di umano ito sa kanyang asawa na nagtatrabaho bilang isang nurse sa isang ospital sa Mindanao. Kuha di umano ang video nung panahon ng pandemic Ito yung gusto ko, yung mga multo sa Pilipinas. nang makwarantin ang mga nurse kasama ang kanyang asawa sa loob ng nasabing ospital. At may isang bakanteng kwarto di umano sa ospital na ito kung saan marami sa mga nurse ang nakakarinig di umano ng pag-iyak ng isang babae. At isang araw nga nang muli nila itong marinig ay sinubukan nila itong kunan ng video. Baka naman may kasama na silang umiiyak na broken. Baka naman may umiiyak lang dyan. Kasi namatayan or something. Mula sa bidyong ito ay maririnig nga ang di umano'y pagyak na nagmumula sa loob ng bakanting kwartong ito ng ospital. At mapapansin nga natin na tila Bakante. sinilip nila kung saan nagmumula ang boses na ito. Pero ayon nga sa ating sender ay bakante ang kwartong ito. Wait, napansin ko na 80% sa mga viewers May ano pa siya yun, ads. abandonadong gusali sa China na pinaniniwala ang haunted. Ayon sa mga kwento ay nagkaroon ng sunog sa gusaling ito na naging dahilan ng pagpanaw ng marami sa mga nakatira dito. At matapos nga ang pangyayari na ito ay dito na nagsimula ang mga pagpaparamdam sa nasabing gusali. At ang mga residente na malapit dito ay nagsasabing nakakarinig pa rin sila ng mga ingay at mga boses. May ilan pang ang kwento na may nagpapakita di umanong mga tao dito na may sunog na balat. Ayan ang creepy. At sinubukan nga na mag-imbestiga ni Xiaolong habang siya ay naka-livestream para alamin kung may katotohanan nga ba ang mga kwentong ito. 我操！像驴！我操！那啥玩意儿呢？那门口，哎，人儿，谁搁里边呢？有人吗？出来来！谁搁里边呢？你谁呀？喂，
Tao to? Ano meron dyan, babae? Hoy. Hoy. Uy! May sumisilip to! Belly din kaya yan. 我操你妈！你妈了个逼！你谁呀你呀、哥们儿，你谁呀、怎么回事？ Sorry guys, nisipon kasi ako ngayon eh. Ang hirap eh. Tsaka masakit yung likod ko. Kaya ngayon lang ako nakapag-live. 你是谁呀、干啥来着？你说话，你干啥的？ Oh! Sarado naman pala yung pinto. Paano makakasilip yung tao dyan? 出来谁呀、哎，哎，警员们，Oh! May hangin kaya dyan? 操你妈！ Ayun na, kung ako yun, dedebang ko yan. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas nang pumasok si Xiaolong sa loob ng gusali, ay nakakita na agad siya ng animoy isang tao na nakasilip sa kanya at agad ding nagtago. Noong una ay inisip niya na posibleng isa lang itong tao na pasikreto na naninirahan dito. Pero maya-maya pa ay muli siyang nakakita ng animoy isang tao na sumilip din sa kanya. Pero nang maglakas loob na siyang puntahan ng kwarto kung nasaan ito, ay wala naman siyang nakita na kahit na sino. Ayun, no, naka parang, ano, yung sa, ano dati, yung sa Hukbalahap, yung naka ganun. Yung naka, parang nakasupot yung muka. Nay. To. Ipinakita rin ni Xiaolong na nasa mataas na palapag siya ng gusali, kung kaya naman imposibleng dito lumabas ang kung anumang nakita niya. Pero bagamat nakaramdam na ng kilabot si Xiaolong, ay nagpatuloy pa rin siya sa kanyang pag-iimbestiga.
Ayun, kahit ako, tatakbo ako pag nakakita ako sa diplomat. Di ba? Mag-explore ako sa diplomat. As makakita ako ng multo. Ayun, tatakbo ako, gagayahin ko si third eye. Tatalon ako doon sa may bintana. Hindi ako magdadalawang isip. Ayun, ganun-ganun gagawin ko yung kay third eye. Eto, kita mo, nakakita. Tatakbo talaga ako. Gusto ko lang talaga mag-explore. Tsaka magmukbang. Pero yung ano, yung pag may makakita, pag may magpakita sa akin, tak na ta. Mas takot pa ako kay Boss Rino.我操你妈的！你在这楼顶上放电波机，兄弟们，这楼肯定有说道。哎，我操你妈！我吓死了！我寻思谁给这家唱歌呢？肯定是操纵那个东西呢。咱们看着那个脏东西。 Creepy nung ano, oh. Yung abandonadong gusali. “这边吧，裤子。 May pana naman, oh. Nakarinig si Xiaolong ng mga yabag at boses na nagmumula sa rooftop ng gusali, pati na rin ang isang tugtog na sa kanyang pagpanik ay napag-alaman niya na nagmula pala sa isang solar-powered speaker na ito. Maya-maya pa ay bigla na lang bumagsak ang speaker at nang sumilip siya sa siwang ng harang na ito ay nakita niya ang mga paang ito ng animoy isang tao na naglalakad sa Nay! rooftop. Matapos nga itong makita ni Xiaolong ay agad-agad siyang tumakbo para kumpirmahin kung ano nga ba ang nakita niya, pero wala namang tao na naroon. Matapos nito ay muling bumaba si Xiaolong para ituloy ang kanyang investigasyon. Ayun nga, may nagsasalita creepy dyan. “我操你妈！这啥声？嗯？” Parang bata yung naiyak eh, no? Ayun nga, malinaw na malinaw yung pag-iyak eh. May nagpakita na naman. Ay, yun na naman, bata.
操你妈！我操你妈！哎呀，我操！我感觉跟那样坐着呢。他应该是在勾引我。 Creepy. Pero legit kaya yan? Yung mga nagpapakita na yan? Kayo guys, anong tingin nyo? Natatakot ako pero hindi ko alam kung legit o hindi eh. 操你妈！你啥意思啊？ Pero parang legit naman eh. Legit naman yung takot niya eh. Oh. 我操你妈！你过来！哎呦，我操！不敢过去啊，兄弟们！我妈了个逼，这是啥意思？体质代词，老线护体，虎国法身。哦，是掉下去，自然掉的。 Daming paramdam. Nakarinig si Xiaolong ng mga boses at nang hanapin niya kung saan ito nagmumula, ay muli siyang nakakita ng animoy isang tao na nakasilip sa kanya sa kwartong ito. At nang maglakas loob siya na sundan ito, ay nakita niyang naupo ito sa bintana ng kwarto kung saan ay tila nagpakahulog ito. Oh, baka kasama niya lang yan. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na naidokumento ni Xiaolong ay mga patunay na totoong haunted ang abandonadong gusaling ito. Mga multo nga kaya ang nagpakita sa kanyang livestream. Kayo, ano sa palagay niyo? Di ko alam ha. Ang ano ko dyan, ang tag dito, ang conclusion ko dyan. Di naman ako expert sa ganyan eh. Nagre-react lang ako eh. Pero ako, di naman kasi ako ganong naniniwala sa mga otlums. Pero yung parang legit yung takot niya eh. Tangina, ikaw ba naman tumakbo nakakita eh, you know? Ang bidyong ito ay mula kay TikTok user, Maria G. At kuha naman ito isang araw habang siya ay naglilinis sa isang abandonadong bahay. Ayon sa kanya ay halos matatapos na di umano siyang maglinis ng mga sandaling ito. Nang mapansin niya na tila may sumisilip sa kanya mula sa isa sa mga kwarto ng abandonadong bahay. At dahil dito ay agad-agad niyang kinuha ang kanyang cellphone para subukang kunan ng kung anumang nakikita niya. Haba ng buhok nun ah. Para si Al Francis Tua. Wala naman camera ko. Haba ng buhok. Ba naman itong camera ko? Umay, camera ko. Haba ng buhok nun, no? Parang si Al Francis Tua. Mula sa pintuan ng kwartong ito sa dulo, ay makikita ang isang imahe na animoy ulo ng isang babae na sumisilip sa kanya at wari ba'y nahihiwagahan sa kung ano man ang kanyang ginagawa. Pero hindi na naglakas loob pa si Maria na lapitan ito at alamin kung ano o sino ito. Ang creepy oh. Pero ewan ko kung totoo yan ha. Disclaimer lang ha. Hindi ko alam kung totoo yan. Sabi naman ni Sir Crips, kayo na daw ang humusga eh. Kaya tayo humusga. Di ko alam kung totoo yan.
Ayon sa mga comments ay mapapansin di umano na tila wala itong mga mata at wala itong anino na dapat ay makikita sa bahaging ito. Kung kaya naman marami ang naniniwala na posibleng isang multo ang nakunan na ito ni Maria. Pero katulad pa rin ng palagi kong sinasabi, nasa inyo na kung maniniwala ba kayo o hindi. Hindi ko rin alam ha. Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangging magpakilala at mula naman di umano ito sa isang TikTok user na hindi na niya maalala ang pangalan. Pero ayon sa impormasyon na makukuha sa mismong video ay kuha di umano ito ng isang real estate photographer habang kinukunan nito ang isang lumang bahay dahil matapos niyang aksidenteng maiwan na nagre-record ang isa sa kanyang mga kamera ay nagulat siya sa kung anong nakunan nito. May anino. Sa umpisa ng video ay makikita natin ang nasabing photographer na siyang may-ari ng bidyong ito na bumababa sa hagdan. Pero matapos nito ilang segundo lang ang lumipas ay makakarinig na ng mga yabag. At maya-maya pa nga ay makikita ang animoy isang anino na bumababa sa hagdanan. Anino ng babae ba to? Ang creepy. Ayon sa ating sender ay mag-isa lang di umano ang photographer ng mga oras na ito. Kung kaya naman walang ibang pwedeng pagmulan ang anino na ito bukod sa kanya. Pero posible nga kaya na isa itong multo. Kayo na ang bahalang humusga. At dito na Okay, sa lahat ng mga nagustuhan tong reaction video natin kay Sir Creeps, huwag niyong kakalimutan mag-like, share, and subscribe. Marami pa tayong papanoorin ngayon. Kahit na-late tayo, babawi ako. Maraming salamat mga pre. Thank you and pahinga muna tayo. Peace. Rolling cam. Check mic. Tara na. Madilim na kanto. Sumama ka. Biga news sa screen. Sabay sigaw. Kung mahina lobot mo, back out now. Hey! Door, crack, slow, pan-ilaw pula. Comment section bro. Huwag kang pumasok dyan. Ha! Sa likod may anino. Frame 1 to 2. Oh, zooming in. Nakita mo? Mamalon yung chat, puro loads naman. May kumalabog sa taas, walang kasama dyan. Huminga ng malalim, sige push pa rin. Kapag trending sulit, bawat kilig at kilabutan. Di ano reaction, multo edition. Sumigaw buong bahay, full transmission. Kung kinilabutan ka, click subscription. Rewind, rewind, para sa apparition. Big ano reaction. Big ano reaction. Multo edition. Slow-mo, zooming fan, high frame vision. Pag may dumaan sa likod at confirmation. Comment, himing nakita ko. Full conviction. Guys, pakinggan nyo to. Sabay kahit sa headset may boses na pabulong riot. Thermocam sa hallway, malamig na spot. Kung may nandyan, pakigalaw ng upuan shot. Lights flick, jump cut, sabay tawa pilit. Okay pa ako guys. Promise, legit, pero puso rumaraga sa views.